Ay, magandang hapon mga boss, mga kaping, mga kabunyog. Maaga tayo ngayon. Oo. Duterte na naman. Oo. Tungkol na naman doon sa nangyaring kaguluhan kahapon. Ito. Solon on Duterte's drug war revelations. He must be held accountable. Sabi. Mga kongresista ito eh. Several members of the House of Representatives say that former President Rodrigo Duterte should face the full brunt of the law after he said he's taking full responsibility for the drug war and confirmed the existence of a death squad. During the Senate Blue Ribbon Committee hearing on Duterte administration's war on drugs on Monday, October 28, Duterte said that he takes full legal and moral responsibility for the drug war. The former president also admitted that police chiefs during his term used to be heads of death squads, adding that he created a death squad in Davao that is made up of gangsters that would go after criminals. In reaction to Duterte's statements, lawmakers from the House's Young Guns say Duterte's admission should prompt government agencies to file cases against the former president. Deputy Majority Leader and Tingog Party List Representative June Asidres says that Duterte must be held accountable and must go to jail for the extrajudicial killings after he publicly accepted responsibility for the deaths of drug war victims. Asidre adds that Duterte's words have given the justice system a clear mandate to act and that it is their duty as public servants to uphold justice and not to shield individuals. House Assistant Majority Leader Jay Kong-hoon agrees to Asidre's statements, saying that Duterte's admission offers an opportunity for the government to reaffirm the nation's commitment to the rule of law. Kong-hoon also says that this is a critical time for concerned institutions to pursue legal accountability that the families of victims of the drug war have waited for. Meanwhile, House Assistant Majority Leader and Nueva Ecija 1st District Representative Micaela Angela Swansing says that the judiciary and investigative bodies now have a duty to act on Duterte's admission, adding that Duterte's own words must be met with a serious response. For Sport, Assistant Majority Leader and La Union 1st District Representative Paulo Ortega highlights that the International Criminal Court is still an option if domestic avenues for seeking justice. Yun ang pinakamaganda, na International Criminal Court is still an avenue for seeking justice to the victims, di ba mga friend? Fails. Idol Podcaster naman ang thumbnail niya, Quad Committee, tutulungan na ang ICC habulin si Duterte ngayong inamin na niya. Di ba? Napuyat ako kay Atty. Claire kagabi. Ito naman yung kanya. Thumbnail niya man niya. FP Duterte, dahil napikon, daming inamin. Pati ang DDS member. Di ba? Sabi niya, FB Duterte, napikon kay Senator Risa, napaamin tuloy sa ginawang pagpapatay. Tsaka doon sa hearing sa Senado, no, marami talagang inamin si Digong. Tsaka yun nga, galit na galit siya sa mga nang re-rape. Ba't dito hindi ka galit, Of the Philippine National Police say doomsday preacher Apollo Kibuloy may have sexually abused around 200 women. Davao City PNP Chief Hansel Marantan tells the Senate Wednesday, October 23, his agency identified 68 females of different ages who were Kibuloy's victims. The victims were usually pastorals or attractive women who perform special tasks and do numerous errands for Kibuloy as supposed forms of service to God. The police are also investigating the so-called Angels of Death in Kibuloy's church, who threaten those who violate the secrecy of Kibuloy's acts, including sexual exploitation. Kibuloy faced the Senate for the first time Wednesday since Senator Risa Ontiveros' committee launched a probe in late January. He continues to deny allegations of abuse, even calling the Senate probe unfair. This one is like trial by publicity. Wala kami resource person. Walang galing sa amin. Tsaka doon nga sa Senado, di ba? Hindi naawat yung kabastusan ni Duterte. Saka nakakitang dating presidente, mataas ang trust rating at approval rating Hindi niya ba alam bawal magmura sa Senado? Di ba? Di naman maawat. Maraming kumakantya kay Senator Pimentel.
Dahil parang nababoy nga yung kanyang pinamumunuan na komite. No? Mano man lang ba sabihin na former President Duterte, galang mo naman tong komite dito sa Senado. Para ka namang hindi Pangulo. Isang beses ka pang magmuray, pakukontempt na kita. Sana ganun, di ba, mga boss? Wala eh. Kaya maraming nagsasabi na mahina si Coco Pimentel, di ba? Pero, ito lang ang masasabi ko dyan kay Duterte. Ah? Sabi pamalo ko, putang ina ka. Ha? Kita mo to, Duterte? Nakita mo to, Duterte, pamalo ko? Ampas ka to sa ulo mo, putang ina ka. Nakita mo to, Duterte? Nakita mo to, Rodrigo Duterte, pamalo ko? Ampas ka to sa ulo mo, putang ina ka. Ha? Huwag kang magsigaw-sigaw, bastos ka. Ha? Napaka-bastos mong taong hayop ka, putang ina mo. Ha? Dahil baradong-barado ka kasi Senador Ontiveros. Baradong-barado ka kasi. Baradong-barado ka. Rodrigo Duterte, baradong-barado ka kasi Senador Ontiveros. Yan ang gagalawiti ka. Sumagot ka ng maayos kasi tinatanong ka ng maayos, putang ina mo. Huwag mong idaan dyan sa mga pasigaw-sigaw, mga ano ka, putang ina mo. Ha? Mayabang ka? Ina mo, suntukin kita, putang ina mo. Alam mo, Duterte, gusto mo suntukan tayo? Ha? Rodrigo Duterte, gusto mo suntukan tayo? Di ba matapang ka? Gusto mo suntukan tayo, putang ina ka? Gusto mo, Duterte, suntukan tayo? Wawasakin ko yung mukha mo, putang ina ka. Alam mo, Rodrigo, Ito, si ano? Romel Orculio, oo. Oo. Nag-subscribe ako dyan eh. Pag gusto kong manood kung paano murahin tong si Duterte. Mahilig. Ito dapat katapat ni Duterte, di ba? Oo. Patawag nyo kaya yan sa Senado. Ha? Mas matapang to kay Kawaldi Carbonell, di ba? Grabe kasi to si Dugong, no? Ayaw pang magpaawat, parang nakainom, di ba? Gusto niya, tapusin niya, maski na umagahin daw. Komo siya, bidang-bida sa, kala mo talaga. Hindi rin nag-iisip na mga boss. Pero anyway, parang hinuhukay niya yung sarili niyang libingan dyan, sa totoo lang. Yung mga pinagsasabi niya, inamin niya eh. Inamin niya lahat eh. Pati yung death squad niya, inamin niya, kaya nagsisinungaling siya. Dahil sabi niya, yung death squad niya raw, mayayaman daw yung mga miyembro niya. Ang miyembro niya sa death squad, sila Las Cañas, Mutabato. Di ba pinapakita ko sa inyo yung vlog na kung magkano binibigay ni Duterte sa mga napapatay nila? Sobre-sobre. 3,000 isang ulo. Meron. Kung minsan, mahal. Ganun panahon pa ng mayor pa si Duterte, meron na yung reward system na yan. Oo, di ba? Ito yung kay may maganda yung thumbnail ni Atty. Enzo. Pinanood ko, no? Magbibigay na tayong komento rito eh. Hamon ni Duterte sa DOJ. DOJ ho, inahamon ni Duterte. Nakasuhan siya sa mga inamin niya. Yung mga pinag-aamin niya na siya talaga I take full responsibility, di ba? Ito. Din ng Senado sa drug war, inamin niyang meron siyang death squad. Pero hindi niya raw iniutos sa mga pulis na patayin ang mga sangkot sa illegal na droga. Narito po ang aking report. Meron akong death squad, 7, pero hindi yung mga pulis. Sila rin yung mga gangster. Yung isang Mr. Chair? gangster, utosan. Wala na ho yan. Yan lang yan. Basta inamin niya na meron siyang death squad. Pero sinasabi niya, yung mga death squad daw niya, yung mga may kaya raw. Nanggagago na lang siya dyan, mga friend. No? Dito tayo sa sinasabi na hinahamon ni Duterte. Ang DOJ, nakasuhan siya. No? Yan naman ang dati sinabi niya si Digong. Na kung ako'y nagkasala para sa inyo na ang ginawa ko ay mali, kasuhan ninyo ako. Dito, hindi sa ibang lugar. Kung mapapatunayan ninyong may kasalanan ako, dito ako makukulong sa bayan ko. Dito ako mamamatay. Sabi ni Duterte.
Hindi sa mga dayuhan ako magpapalitis. Ayaw niya. Sabi niya yan. O, di ba? Oh. Kaya kung sakaling kakasuhan nga siya ng Department of Justice, sinasabi niya, DOJ hinahamon niya, di ba? Kung kakasuhan siya ng Department of Justice, no? At mapapatunayan nga, dahil halos lahat man, napakaliwanag naman, inamin na niya lahat ang mga kahayupang nangyari, di ba? At marami pang iba, no? Mantakin ninyo, no? Siya pa rin ang masusunod hanggang sa dulo na dito siya makukulong. At isipin natin mga bossing, ha? Kung alam nyo, pag ito kinasuhan dito, na sinasabi, dito kinasuhan yan, mukhang sarswela yan. Kaya siguro ayaw kasuhan ng Department of Justice to. Alam nila kung ano magiging... Diyan lang sa Senado Nagulo ni Duterte. Kasuhan mo pa yan sa korte. Ha? Kaya, kita mo, kinasuhan na nga ni Franz Castro, dismiss agad di ba? Oh. Kaya wala hong ano yan. At ang hirap pong isipin, no? Na yan, ipakukulong dito, mag-80 sasabihin niya, ano kung si Enrile, humanitarian reason may ginagala nga nila di ba? Oh. Tapos kakasuhan niyo pa? Matanda na ako, ba't niyo pa ako kakasuhan? Oh. Yan ang magiging rason di ba? Mantakin mo, Senado at saka hindi siya hihingi ng tawad doon sa mga napatay nung panahon niya, di ba? Sabi niya, hindi ako yung tawad dyan. Tsaka yun nga sinasabi niya, no, di ba? Sabi niya sa mga pulis, persahin, pagka na ako yun, persahin niyo yung lumaban, barilin niyo sa ulo. Para mabawasan ang sakit ng ulo ko. Kasi ang katwiran nito para sinto no? Ba't niyo hulihin pa yan mga kriminal nga yan? Pakakainin ko pa yan. Ipapakain ko dyan, ibibigay ko na sa mahihirap. Mga daldal niya no? Yun ang mga saywar ni Digong. Oo. Di ba? Palagay ko ng mga friend, sa hinaba-haba ng profesyon, sa ICC rin ang tuloy ng tao na to. Oo. Yung sabi ng isang kongresista, di ba? Makiki-operate na sila sa ICC. Oo. Walang Kasi nga kung kakasuhan mo to, sige nga. Saan mo isasampa? Paano mo kakasuhan? Diyan pa lang, Sa Senate, sa Senado, nababoy niya yung Senado, di ba? Si Bato, kakasuhan mo rin nga si Bato sa crime against humanity, sa Tukhang. Napakatagal. Kailangan na ng presidente ni Marcos na mawala na yan dito, mga yan. Talagang napakalaking tinik na sa kanya yan. Di ba? Mga friend? Kaya, andyan na ICC, Napakasimple. Pagdating, warrant of arrest ng ICC, aresto! Bigay na dun. Tapos, kesa magkakasuhan pa kayo rito. Di ba? Ang dami na nakasampang kaso doon. Nandun na yung mga testigo, nandun na lahat. Di ba mga boss? Tsaka yun nga, mahina naman sabi nga ni Sara si Remulla raw Secretary of Justice, hindi nakakaintindi ng batas di ba? Di dapat bigay na sa ICC talaga yan. Yun na lang talaga option yan Yan, naghahamon siya, kasuhan siya. Di ba? Kasuhan niyo ako. Mantakin mo yan. Saan makukulong yan? Siyempre, si Kibulog nga, humihingi ng house arrest tsaka hospital arrest Di nandito rin yung dalawa na yan. Tuloy ang tumatakbo pa nga mayor tsaka yung itsura ni Duterte kahapon. Yung lakad-lakad na tungkod-tungkod, mukhang OA lang yun.
Lakas-lakas ng bunganga magmura di ba? Arte. Oo, wala ako pira, sabi niya. Oo. Kung ano sinasabi, no? Wala daw siya pira para pamasahe papunta. Siya raw walang negosyo. Ha? Negosyo niya nga, politika Wala talaga. Dali Wala raw siya pira, sabi niya. Diba? Naniniwala ka ba dyan kay Duterte? Sinasabi dyan na kakamping Romel, ha? Ano ba masasabi mo sa sinasabi ni Duterte na wala siyang pera? Ha? At siya raw sarili raw niyang pamasahe ang papunta rito galing sa Davao. Kaya gusto niya na lang tapusin na yung hearing kahapon. Ayaw niyang umuwi. Hindi raw niya, tapusin natin lahat to. Tanong niyo gusto yung tanong. Sasagutin siya ni Duterte. Ano masasabi mo dyan, Romel? Kita niyo itong bayan ang pinapasweldo nyo? Bias na bias. Sa halip na ang taong bayan, sa halip na yung mga pinagpapatay ni Duterte ang kanilang pagtanggol, si Duterte ang pinagtatanggol na itong bayan. Si Duterte sinasabi nila handa silang mamatay para kay Duterte. Ano pa dyan sa investigasyon? Dapat wag na silang sumali dyan. Dapat ang bayan si Bato sa Kasibunggo, dapat wag na silang pasalihin dyan sa hearing sa Senado. Walang mangyayari kontra sila ng kontra kasi Senado Rizal Tiberos. Puro papuri na dyan, puro papuri lang kay Duterte ang ginagawa itong mga kalbong putang inang bonggago, putang ina mo. Ayun kayo, putang ina kayo, mga salot kayo, putang ina nyo. Nakakagigil kayo. Putang ina, pinagtulong-tulungan nyo, si Senador Rizal Tiberos, pinagtulong-tulungan nyo. Babae si Senador Rizal Tiberos, pinagtulong-tulungan nyo. Putang ina kayo. Hayop kayo. Ikaw Batong Kalbo, hayop ka, putang ina mo. At ikaw bonggo. Putang ina mo, bonggago, putang ina mo. Hayop kayo, putang ina kayo. At ikaw Duterte. Yan. Hinahamon kita Duterte. Yan. Hinahamon kita. Sige. Suntukan tayo, hinahamon kita. Wala na. Pakita mo ang tabang mo sa... Wala raw siyang pera, Brian Romel. Naghihirap na raw siya, wala raw siyang trabaho, kaya magbe-mayor na lang siya sa Davao. Ano masasabi mo ngayon doon? Pakita mo. Dahil sa paano-ano pag nasusukol na. Yan taong bayan, yan ang mga tatak Duterte. Idandaan, lilinglangin nila yung investigasyon. Lilinglangin, guguluhin nila, idandaan sa pasindak-sindak. Pero hindi nasisindak ang bayan, hindi nasisindak si Senador Tiberos. Totoo yan. Hindi nasisindak. Bagkos, duwag ka Duterte. Hayop ka, putang ina mong matanda ka. Putang ina mong matanda ka. Rodrigo Duterte, putang ina mo. Duwag kang putang ina mo ka. Duwag ka Duterte, putang ina mo. Yan ang sasabi sa ng kaibigan ko. Duterte, putang ina mo raw sabi. Ay nako mga boss. Ewan. Pero yun sa akin mga friend. Friend Romel, masyadong ma-high blood ka niyan. Ikaw naman. Taba-taba pa naman yan. No? Pero talagang, sino ba naman hindi intang ulo? Siya na yung may kasalanan. Siya pamatapang sa Kongreso, sa Senado, no? Oo, wala. Pero anyway, maraming inamin, maraming lumabas na pwedeng magamit ng International Criminal Court at sa takbo ng nangyayari na to, no? Doon sa mga ginawa ni Digong na daldal sa Kongreso, sa Senado, pinagdadadaan niya, lalo siyang nabaon, hindi ho siya umangat. Kala niya nag-grand standing siya doon, hindi. Para sa akin, hindi. Lumabas ang pagiging bastos niya. At yun nga, talagang hindi, wala siyang, kumbaga sa dito, wala siyang katapat, kailangang ICC na siya dalhin. Kasi magkakagulo lang dito Sige nga, Siyempre, mga kaalyado niyan. Okay, sige, bulog nga. Kailangan, tanda na may sakit. Dito, hospital arrest. Kung sa ICC, wala na lahat yan. At saka yun nga, hanggang sa kahilingan niya ba, siya pa rin ang masusunod? Dahil yun nga ang gusto niya mangyari. Dito ako litisin. Dito ako ikukulong. Hindi ako papalitin sa ibang lugar. Yun ang gusto mangyari. Panalo na. Doon siya panalo. Kung kakasuhan siya ng Department of Justice. Di ba mga boss? Sana
Ano sa palagay niya mga friend? Tama ako, no, di ba? Kakasuhan ng Department of Justice yan dito. Katakot-takot na hearing aabutin pa niyan. Inaantay na lang yung ICC. Tapos na halos ang investigasyon doon. Bakit magpakaroon na naman ng panibagong investigasyon dito? Oh, pagaya nangyari dyan sa Senado na yan. Yung nangumpisal doon sa Quadcom, ang sabi, dito sa Senado, ipinilit lang siya ni Dan Fernandez at saka ni Atras, ay ni Abante, na ganito sabihin mo. Oh, di ba? Baka tapos na yung 2028, hindi pa napapakulong to eh. Sa dami ng abogado, mga nagkaano dito, di ba? Samantalang ICC is just around the corner. Di ba? Oh, pagdating ng warrant of arrest, damputin. Ibigay dun. Oh, di ba? Ano tayo eh? Sakupan naman tayo, di ba? Si Duterte lang naman ang umatras eh, dahil marami akong napatay, baka oh, di ba? May nagbulong sa kanya diyan. Huy, member tayo ng ICC, papatay ka ng papatay, di ba? Yari tayo diyan. Ano tayo? Withdraw tayo sa ICC. Oh, tuloy ang patayan. Parang ganun yan, ha, mga pre. Magkulab na tayo, mga boss. Ha? Marami-rami ito eh. Ay, salamat po sa dumadagdag na subscriber. Nasayahan lang akong magbasa ng mga comments nyo. No? Pinaghirapan nyo kasi ito eh. Paano naman tayo? Di ba mga friend? Kalatibaya, shout out. Librado Ludovico, shout out. Blessed morning. Blessed Monday morning, Karoke, and to all supporters and followers watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless po, stay safe and healthy talagang. Mayabang yung matandang ito. Leche po eh. Kidlatan nawa kayo. Mantalang pag binigay ICC, si Bato, kuha. Bongo, lato yung mga ano. Kukunin na lang yung mga yan eh. Di ba? Kalat ni Baya ulit oh. Fernando Pajardo Jr., welcome to the club. Inamin niya, dapat i-turn over na yan sa ICC. Si Duterte, Bongo, Bato, at iba pa. Oh, tama, Fernando Pajardo. Yun yung sabi ko. Ba't pakakasuhan ng Department of Justice, di ba? Oo. Parang hinarang lang nila ang ICC. Di ba? Ay, His Excellency, huwag kang papayag na kasuhan pa yan. Ibibigay mo na lang yan. Ha? Teresa Marie, shout out. My goodness, Sir Rox, nakakahiya sa mundo. I salute the Quadcom. They're really good. I don't know what happened to this Senate committee. Senator Hontiveros had lived good for her. Duterte is mentally drained. He's dangerous. Totoo. Parang may pares-pares na misayad eh. At saka yung Father Plaby, sabi niya, lahat ng laban, mahigit 6,000, lahat ng laban. Kung nanlaban, di may baril yan. Ba't ilan lang yung baril na na-recover nyo? Dapat mahigit 6,000 rin yung baril na na-recover nyo. Paano lalaban niya kung walang baril? At saka yung baril mga na-recover, na sinasabi nila, iisa yung mga number ng baril. Ibig sabihin, nagamit dito, gagamitin dito, ganun ang nangyari. Kaya hindi nakaimik si Bato nung ang kausap niya, yung pare. Oo. Ayon doon sa pare, addict din ako nung araw. Di ba? Nagshabu rin ako nung araw. Bago siya naging pare. Di ba? Si Bato bida rin doon eh. Pero anyway, malapit-lapit na rin yan. Teresa Marie ulit it was a very bad hearing, sabi niya. Tama, bad na bad ang hearing, sabi ni Kalatni. Mabuti sa susunod ay doon na lang sa Senado. Maghihiring sa palengke ng Itiyage, patay tayo dyan. Romel Fabregas, shout out. Kulang na lang ang alak at pulutan sa hearing. Sinabi mo pa. Lasing siya. Lasing si Jigo. Mukhang nakapenta nila. Big Cam, shout out. Sabi niya, good evening po, Sir Roque. Walang kwentang Senado yan. Walang kwentang nakakabwisit. Lalo na itong Bato. Sarap pukpukin sa ulo. Utak nitong hayop na to. Mainit ng ulo to. Parang si Romel din to.
Bigkam ulit, oh. Isa lang, senador na matino dyan sa Senado, Risa Ontiveros. God bless, Madam. Mano rin naman si Secretary de Lima, nandun din si Shell Jokno. Lahat sila kakampi ni Senador Risa Ontiveros. Hindi lang si Senador Risa Ontiveros. Mga friend. Pero siya nga lang ang senador. Di ba? Bigkam ulit, bastos naman talaga itong hayop na Dutay. Bastos talaga. Dolores Tojos, welcome to the club. Nicolas Hilario, shout out. Pangalawa na yan sa pinakawalang kakwenta-kwentang hearing sa Senado. Mga senador nagsisilbing tagapagtanggol lang ng matandang hukluban. Salamat kay Senador Risa, nag-iisang matinong senador na humarap sa hearing. Sabi mo pa. Sumagot si Federico Mandaco. Kaya nga dyan niya mas gustong umatin ng hearing dahil aliporis niya karamihan ng senador. Maliban kay Senador Risa na nag-iisang lumaban ng walang takot. Sana maging presidente yan, di ba? Tsaka si BP Leni, ganda siguro. Al Olaya, shout out. Umami na mismo si Digonggong sa hearing ng Senado. Dapat na itong arestuhin at ikulong habang iniimbestigahan si Digonggong. Din ang responsible kaya nagkakaleche-leche ang mga batas sa Pilipinas. Good day, Sir Rox, at sa mga ka-warriors. God bless. God bless, Al Olaya. Siya talaga. Kita mo, sabi ni Abante, nakapayaran yung prosecutor. Oo. Aba, hindi basta-basta nakakapag-dismiss ang prosecutor. Mga friend, mahabang kwento po. Oo. Meron po, kagaya ako, may nagkaso sa akin. Nabigyan ako nagkakita ng warrant of arrest. Yung provincial prosecutor. Pag nagsampa ka pala sa piskal dito, sa bayan dito, sa piskal ng kaso, yung sinampa mo dito sa piskalya, pupunta ho sa provincial prosecutor. At aaralin ho nung marami ho pala yan, nakapunta ako Pero ang pipirma, yung mismong pinaka boss ng prosecution, yun ang pipirma. Pero dadaan muna doon sa mga prosecutor yung papel mo. Tapos bibigay doon sa pinaka boss ng prosecution. Libel yung sa akin, libel. Pero kulang ho sa elemento. Siguro baka malakas yung nagsampa ng kaso, ganun. Ang ginawa namin, nag-file kami ng motion doon sa regional prosecutor. Meron pa hong region. Doon ako sa Tugigaraw, Cagayan. At pagdating ko sa region, sabi ng region, dismiss ang kaso. Parang lack of probable cause. Dismiss yung kaso. Kaya mahaba ho yung prosecutor. Hindi ho pala isang tao lang, marami. At yan nga ho, ang pinaka-head ng prosecution, si Department of Justice, si Rimulya. Hindi ho pala basta-basta yan. Matagal ho yan. Kaya nga, bibigyan ka ng pag nagsampa ka sa piskalya, bibigyan ka ng 15 days to answer. Tapos pag na-answer mo yung sinampasa yung kaso, pag-aaralan ngayon sa prosecution, kung makakakita sila ng probable cause doon sa kinampang kaso at saka doon sa sagot mo. Yun. Nakakita raw ng probable cause. Kaya nagkaroon ako ng arrest warrant, bailable naman. Kaya nag-bail ako. Inapila namin doon sa regional. Pagdating sa regional, dismiss. Binalik yung bail ko. Tuwan-tuwa nga yung kala nila na yari na ako. Anong layari? Bukas maliwanag naman talagang kamali yung rito. Piskalya. Dito sa provincial. Iba yung regional. Di ba? Balik tayo dito sa ating topic. Sabi, Al-Olayaw, dahil sa reward system, naging masipag sa pagpatay ang mga pulis. Thanks again, Sir Rox. Yun nga nangyari. Kaya nga, dumami, libo-libo na patay. Jojo Distro. Mga abusadong politiko, takot sila kay Digong. Di ba? Yan.
Ramon Valencia, bossing, mga takot yang mga sinatong, kahit may alam sila, takot silang magtanong kasi mga nakinabang sila at takot sila baka murahin sila, o di ba? Tsaka siguro tapang-tapang, samantalang pagka iba yung mga resource person niyo dyan sa Senado, mapikit lang, minumura eh. Oh. Kaya ka natutulog dito hindi porke mayaman ka Tandaan niyo ba kung sino yun? Ganun kalupit ang mga senador pagdating kay Digong, kulang na lang sumaludo. Klase kayo, senador kayo. Ramon Valencia, sabi niya, God bless na lang po sa lahat ng Karaoke Warriors at sa pamilya mo. God bless, Ramon. Jokiano, yung hearing, usapang lasing sa kanto, Karoks. Kita-kits na lang sa mga darating na eleksyon. Yung mga alagad ni Digong, diba? Jokiano ulit. Kaya, Karoks, dapat sa mga yan, ibitin ng patiwarik at balatan ng buhay ang mga involved. Sobra sa kademonyohan ang ginawa nila. Totoo yun, Joe. Shout out, Joe Flores, my friend. Jokiano ulit. ICC, pakibilisan nyo naman. Daming naghihintay sa inyo. Yun nga di ba? Rodeo Adriano, shout out. Sa nangyari sa hearing sa Senado, siguro tumaas palalo ang IQ ng mga butanteng tanga, bobo at uto-uto. Nakakatakot ang mga butanteng ganyan. Totoo, nagdadamay pa eh. Pinapalakpakan pa si Digong, Anong nangyari sa Senado na yan? Yannick Ordobe, shout out. Inamin na niya, DDS squad, pahiya si Bato at go, wala daw. Di ba? Inamin na nga Tapos sinasabi ni Bato, hindi, yung sinabi niyan, alam niya si Presidente, mapagbiro yan. Tinuro Bato. Yan si Bato. Death squad din yan. Di ba? Rodel Bravo. Dapat sa Quadcom, humarap si Digong nyo. Doon siya magmumura. Samahan siya ni Bato at Bongo sa Quadcom. Ewan lang, di ba? Rodel Bravo. Dapat si Digong, wag na ipatawag. Sa totoo lang, sa susunod, wag na patawag yan. Di nyo rin lang kaya pala yan Total, inamin naman niya lahat ang kahayupan na ginawa niya, di ba? Di ba? Risa Ontiveros lang ang may kredibilidad doon sa mga senador, sabi ni Rodel. Pedro Borbon, welcome to the club. ICC lang ang katapat ng hayop na yan. Sana naman kumilos na si BBM para mawala na yan. Yun. BBM! Masabi dapat kay BBM, mag-iingat-ingat, huwag siyang dalo ng kung ano-anong Baka ma-sniper ka nang wala sa oras, tapos ang Pilipinas. Happy days are here again, di ba? Wala namang magawa si Juan de la Cruz, di ba? Chupista Bunaaw, shout out. Good evening po, kuya, at sa mga ka-warriors. Wow, kuya, bumata ka po ng 5 taon. Pass muna po ako mag-comment kay Mr. Respeto. Nakakasawa na sila sa buhay. Talaga lang, respeto pa talaga. Di ko po alam kung malulungkot po ba ako o matatawa. Pares tayo. Rodelia Alpilor ulit. Ang tawa ko sa iyo, Sir Rox, grabe si Digong. Talaga sila ang mga alipores niya, bagamat si Risa lang ang tumitira. Kainis kapikon sila talaga. Salamat, Sir Rox, sa mga paliwanag nyo. Ingat po tayong lahat. And God bless po. God bless, Rodelia. Joseph Rigodon, shout out. Anong klase mga senador meron tayo bukod kay Risa Ontiveros? Nakakahiya mga pinagagawa nila, lalo na sa buong mundo. Paano na yung susunod pang henerasyon ng batas natin? Yun nga, dapat talaga bumalik na sa ICC itong mantakin mo kung hindi tayo miyembro ng ICC, patay. Di ba? Di ba, His Excellency? Kaya, kakaya sa buong mundo talaga. Federico Mandaco, di ko yan pinanood dahil alam kong si Digong pa rin ang bida dyan. Dahil si Risa lang ang matino dyan. Gaya ng dati, yung mga banat ni Digong ay pinapalakpakan pa ng mga tao sa plenaryo. Utangin na, pumalakpak sa plenaryo ba yung mga hype na yun?
Dahil sa sinabi niya na kung babalik daw muli siya sa pwesto ay gagawin niya muli ang kanyang ginawa. Palakpakan ng mga gago sa plenaryo. Hindi na dapat ipagpatuloy yan dahil inamin ni lahat ni Digong na siya ang responsible, hindi yung mga polis dahil sumusunod lang sa utos niya. Di ba? Tama yung Federico. Baka may mga kasama pa siya tauhan niya sa plenaryo. Di natin alam, baka nasa plenaryo, yung mga bodyguard ni Digong na iba, di ba? Ang dami. May mga nagmamano pa. Puta na. Federico Mandacoleto. Pero bilib ako kay Senator Risa, hindi siya nagpatalo sa taas-taas boss si Digong. Nahinto ang hearing sa pansamantalang nag-break para maputol yung sagutan nila. At ayon sa balita ay nag-apologize si Digong kaya nagpatuloy muli ang hearing. Kung magbabasa ka ng mga comments sa mainstream media, lahat binupuri si Digong. Huwag kang magkakamaling mag-comment ng laban kay Digong at puputaktihin ka ng bashing. Ganyan sila kapanati ko kay Digong. Nakakalungkot, bilib na bilib sila kay Digong. Yun daw ang kailangan ng bansa, kamay na bakal. Masaya sila ng maraming namamatay kahit hindi lahat may kasalanan. Then, sa pinasa ko, Federico, yung vlog ni Atty. Claire, nung habang nag-ano. Mga trolls kasi yun, mga bayaran, kaya need nilang ipagtanggol, sabi ni Meiji, shout out. Rodelia Alpilor ulit, oh. Wala nang mga senador, sir. Binabasos na sila ni Digong yun yan. Nire-respeto pa rin nila. Dapat palitan ng matitino mga senador. Matitino mga senador na yan. Palibhasa, may mga kanya-kanya silang dumi sa pagkatao. Sa pagkatao nila. Buwisit panoorin. O, diba? Totoo. David Alin Mendoza, shout out. Hello po, Karox. Good evening po sa lahat. Wala na po tayong magagawa dyan kay Digong nyo. Kundi maghintay na lang ng kalawitin ni kamatayan. Pero pasasaan ba't tatawagin din ng kumparing taning niya. Kumparing taning niya yan, di ba? Perde San Juan, shout out, Good evening po, Karox. Mahirap makipag-usap o argumento sa taong may sariling paniniwala. Maaring ang ganitong tao ay may problema sa pag-iisip. Yung pabago-bago na sinasabi o pinapahayag. Dito sa nangyari sa Senado, dapat ang taong bayan ay magising, dilat ng mata, bukas ang isipan. Huwag maging pipi at bingi. Kung walang mangyayari dyan sa Senado laban sa Duterte, ay tanging dasal na lang mahal na Panginoon Diyos at ICC, ang tanging pag-asa ng mamamayang Pilipino, humihingi ng katarungan. Totoo. Ferdinando, yun ang sabi ko eh. Kaya kung magsasampa, kakasuhan pa ng Department of Justice si Digong, palagi ko hindi na. Mahabang proseso. ICC nandiyan na eh, di ba? How many years na rin yung proseso sa ICC dyan kay Digong na yan eh, di ba? Magse 7 years na yata eh. Di ba? Kaya sabi nga nila, Senator Trillanes, malapit na talaga. Secretary Llamas, ganun din. Justice Carpio, ganun din. Halos talagang andyan na eh. Tapos, pagsasampahin mo ng kaso yung Department of Justice. Ang sampahan ng kaso, yun, si Sara Duterte, plunder. Tsaka si Pulong, yun, oo. Alam mo talagang na to. Pag walang nangyari dito, patay tayong bata. Patay kang bata ka, Marcos. Erlinda Aquino. Walang mangyayari sa hearing sa Senado. Takot sila kay Digonggong. Di ba, kuya? Kaya pinagmamalaki ni Digonggong, bakit daw hindi siya inihahabla ng DOJ hanggang ngayon? God bless, kuya. Yun nga, yun ang gusto niya. Sa totoo lang, Erlinda, yun ang gusto niya mangyari. Ihabla siya. Oo, para makita ng ICC. Hinabla ako. Huwag niyo ako ulihin. May kaso ako dito. Di ba? May katukwiran siyang, di ba? Wala. Hindi siya kinakasuhan. Di ba? Erlinda Kinole. Kuya, si Atras, kumbinsido siya sa mga ginagawa ni Digonggong. Bakit kailangan pa nilang respeto? Totoo. Sinaida Camba, shout out. Nagmura former president ng Pilipinas, only in the Philippines. Sinabi pa, Sinaida. Estrelita Hero, shout out, my friend. Good evening po, Sir Okay. Long time no see po, sabi niya. Ikaw busy ka yata dyan sa Japan eh. Sumagot si Kalat niyo. Basta from Japan, okay yan. Mabuhay kayo dyan. Diba?
Rick Ignacio, welcome to the club. Ano to? Putang ICC yan. Kay tagal-tagal. Huwag ka nga. Huwag mong usugin. Darating din siyan, Rick. Sinaida Cambo, Your Honor daw, tapos biglang nagmura, tapos palakpakan pa, di ba? Nakakahiya sa international community. Totoo. Baka may mga kasama ni Kibulog nandun eh. Federico Mandacolito, tama si Kaenzo. Walang kwentang chairman si Pimentel. Hindi niya kontrolado ang hearing. Hindi niya kayang pahintuin si Duterte sa pagmumura. Takot at malambot, kaya nakabuelo si Digong. Hindi nga lang siya inatrasan ni Senador Risa. Sa inis ni Digong, lahat inamin niya, pati yung Davao Death Squad. Matapang pa siya, bakit hanggang ngayon hindi siya kinakasuhan ng DOJ? Hindi kaya ICC na lang inaantay ng DOJ? Kaya di nagsasampa ng kaso. Yun! Di ba? Your guess is as good as mine, Federico. Di ba? Saklolo Tria, welcome to the club. Kupal ang Senado, sabi. Galing Federico Mandaco. Yun din ang ano ko eh, di ba? Hula ko eh. Johnny Bigod, oh. Gandang gabi, Karoke. Kaya malakas ang loob ni Digong na sumipot sa Senado kasi halos lahat dyan ay kakampi niya. Sa tingin ko walang mangyayari sa hearing nito. Katulad din ng Parmali na nauwi din sa wala. Tsaka tama ka. Bakit nila nirespeto ang taong bastos at maraming pinapatay? Believe na sana ako sa Quadcom. Kaya lang, noon sinabi nilang hindi nila kayang ipatawag si Digong dahil sa respeto ay malaking kalokohan. ICC na lang talaga ang pag-asa para mapa-aresto si Digong. O, yun din ang ano. Ang galing natin ha. Johnny Bigod ha, di ba? Tsaka yun nga, kung dito mapakukulong si Digong, anak ng puti, hindi pwede ikulong yan dito. Humanitarian reason. Kailangan house arrest, puta. Hindi papayag si Marcos dyan. Matapos yung balahurain, huhukain ninyo yung bangkay ng ama niya, patatapon niya sa West Philippine Sea, puputulan ng ulo. At kung ano-ano pang kahindutan ang pagsasabi nyo kay Marcos, hindi ho ako Marcos, Lenny Robredo ako, pero grabe ho, hindi ho. Sa totoo lang ha mga friend ha, yung Bongbong Marcos ng panahon ng tatay niya, wala hong balitang krimen yan. Wala hong krimen yan, wala. Wala ho talaga akong alam. Maliban na nga dun, sa ibang bansa, na sinasabi na, yun nga, napatay daw siya. Hindi naman naging totoo, diba? Fake news. Oh. Shirley Jaser, shout out. Pero dito sa Pilipinas, wala po akong alam na umabuso yung Bongbong Marcos. Maski tatay niya pa, kaya siya tawag na diktador. Diba? Shirley Jaser, oh. Pero hindi uubra ang pagmumura ni Digong Carox kay Senador Risa Ontiveros. Nagpakumbaba sa bandang huli. Walang nagawa si Pimentel Carox, takot din yata, walang power kanina, totoo. Baka may hawak ding alas si Digong sa kanya, di ba? Alam mo si Digong, marami siyang hawak na alas sa mga tao sa gobyerno. Oo, gaya ng sinabi ni Abante, di ba? Pati yung mga prosecutor, merong reward. Bernardo Chansing, shout out. Si Digonggong ay bangag, hindi si BBM. Wala na sa direksyon ang mga sinasabi ng mga kabig ni Unggoy. Digonggong. Nakakasuka na at nakakaumay na ang pagmumuka. Pati pananalita, leche na yan. Mainit ang ulo ni Bernardo Chansing. Para ka rin si Rumil. Shirley Jaser ulit. Si Jinggoy naman, gusto pa daanin sa biro ang hearing ni EJK. Buti at supalpal siya ni Senator Risa kung siya kaya ang ginawa ni Digong ng ginawa ni former Senator Laila de Lima. Makakapagbiro pa kaya siya. Punyeta siya. Dinadaan niya sa biro. Paano yung namatayan ng EJK? Ay nako, Karox. Nadagdagan ng kulubot ng noo ko. Ay, Jinggoy. Ewan. George Alas, shout out. Money, yung nangyari tapos yung nasangkot yun pa yung in-interrogate imbis na hindi sila kasali doon. Puro self-defense yung ginawa ni Stone.
ni Bongongo. Si Bato sa si Bongongo, no? George Alas ulit, oh. Si Jinggoy, tinira si Senador Lilima, hayop na yan, imbis na si Duterte. Mga luko-luko. Yung senator ngayon, yung binoto ng mga tao, ginagago na yung Pilipinas talaga, sabi niya. George Alas ulit, oh. Yung ombudsman, dapat si Bakin na din yun. Sabi mo pa. George Alas, mukhang mag-iinuman yung dumiretso lang sa hearing Senate para magpatawa. Totoo. Julius Alimbuyaw, welcome to the club. Takot pa rin yung mga senador kay Digong hanggang ngayon. Maliban kay Hontiveros, Mr. President pa rin ang tawag sa kanya. Nakaka-insulto kay BBM. Sinabi pa, Julius. Kalat ni Baya ulit, oh. Kwenta, sinasabi ko na nga ba eh. Wala talagang kwenta tong Senado. Senado natin, puro mga pulpul, mga senador. Puro mahihina at nanginginig sa takot kay Paring Diggs. Pinaliguan lang sila ng mura. Si Paring Diggs lang ang malakas. Patay tayo dyan. Labatibayin mo ang mga pulpul na senador. Na yan, Paring Diggs. Labatibayin mo sila. Patay tayo dyan. Kalat ni Ke, ha? Kalat ni ulit. Paring Diggs, score. 1. Senado, 0. Paring Diggs, banat. Atay tayo dyan. Kaya nga, no? Uno Prejara, shout out, ha? Mga payasong senadores, di naman lang magpakasenador. PI kayo ba to? Swabe, bunggang gago. At yung chair, hindi kaya ayusin ang proceeding. Pinayagang magmura si Gagong Gunggong. Ewan, mga walang kwentang senadores. Inabi mo pa, Onofre. Masarap bayuin. Shout out. Friend Shervin Sapeda, shout out, ha. Christian Sen, July 7 Alcantara, shout out sa inyo. Sana hindi kayo nabagyo, mga friend. Friend Ivy Bingson, shout out. Dolor Garcia, ha? Sabi ni Friend Shervin, no? Xerox, ano naman po expect natin dyan sa hearing na yan? Hearing aid na yan. Nagsayang lang po ng pera at panahon ang mga yawa na nanggugumigil para po dyan sa pinakawalang kwenta at baboy na sobrang balahura at puro po plastic yung mga nakadikit at kaalyado ni Ingkong. Hoy, mga yawa, manuang kayo naman kahit paminsan-minsan itablan kayo ng kahihiyan sa inyong mga pagmumuka. Hindi nga nila alam spelling ng kahihiyan. Ikaw talaga. Sa totoo lang po, Sir Rox, alam po kasi ni Ingkong, hindi po siya maliligwak dyan sa kanyang balaw. Kaya kaya niyang balahurain to the max yung mga matitinong resource person at matinong senador. At maliwanag po, sinabi niya, inako niya lahat ang responsibilidad. Ang nagtataka po siya, bakit hanggang ngayon daw hindi siya sinasampa ng kaso. Naku, Sir Rox, dapat gisingin talaga ang mga natutulog, tulugan sa pansitan, mga honorables na mga sir na taga DOJ. Minamahal namin pinuno, kabiten yung malupit. Sayang naman po yung pagkatigasin natin. Ano po? Nasisimplang po tayo at mukhang na di po yata natin ginagawa ang trabaho at mandato natin. Ano po, sir? Ha? Sayang naman po yung pagiging kidlat natin nung agad-agad. Mas malupit pa sa kidlat, absuelto po agad ang ating pong si Da Junior. Ano po, sir? Mukhang nabubutasan po yata tayo ba magaganyan po ang labanan, sir. Talagang puro kingkuyan lang po. Baka malusutan po tayo ni Bantag at mahagisan po tayo ng Granada. Anak ng galising aso talaga, Sir Rox. Parang kabitenong ampaw lang po ang labas namin. Hoy, mga yawa, mga buwisit, manong kayo nga magsipagtrabaho ng maayos, masyado nang nakakahiya, mga buwisit, mga leche po. Mahita naman ang ulo ni Tia Deli. Ay, nako. Cassandra Daisy, shout out. Self-confessed killer si Digong. Imagine mo,
Imagine, puro mura ang maririnig sa ICC. Siyempre, tatanungin ng judge na itatranslate sa English. Diretso siya sa kulungan. Totoo yan, Cassandra Daisy. Kaya dyan sa ICC, dyan sa Senado hearing na yan, kala niya, bida siya. Yun ang akala mo. Kaya hindi ako maniwala matalino itong mas na ito, sa totoo lang. Edmundo Cheng, shout out. Christian Cheng, shout out na ka. Lahat kayong nasa Quadcom, puro walang bayag, ordinaryong tao lang yan. Putang inang digong na yan. Another mga duwag pa kayo. Yan, bongbong na yan. Isa siyang pumirma sa ICC. Bakit hindi pa niya papasukin sa oras na dahil masyado na kayong binabasos. Si Sara Tatsimo, ipahuhukay at itatapos sa Philippine Sea. Wala kang ginawa. Anong klaseng anak ka, bongbong? Dapat ka nang itakwil bilang anak. Ayun, Sara, tatay. Jane L, shout out. Xerox, we found already the best presidential candidate for 2028, and it's no other than Miss Senator Risa Ontiveros. She proves herself in the Senate today. No other senator dares to face and question Duterte. Only Risa stands alone. Lahat na senador, including the presiding senator, takot. Senator Risa for president, sabi mo pa. Sumagot si ka lahat niyo. Hindi ko type yang si Maring Risa. Wala namang kalatoy-latoy yan. O na naman, kumontra ka na naman. Lahat ni kay Edmundo Cheng, nakakaya ang batas sa Pilipinas, sa totoo lang, nang dahil sa lagayan. Di ba totoo yan? Jane L. Oledo, Senador Risa has proven herself countless times. She stands for truth, no matter who is involved. Totoo yan, friend, Edmundo Cheng ulit, nakakaya ang batas sa Pilipinas, sa totoo lang, nang dahil sa lagayan, oras na para itumba na si Digong para mawala ng mga tuta niya, ugat ay bunutin para puno ng sanga ay mamatay na rin. Diba? Yun ang mangyayari dyan, Edmundo. Hintay-hintay lang tayo. Jane L. ulit, the rest of the senators are puppet. Look at Jinggoy, no respect for the Lima and for the House. Good thing Senator Risa called him out. Hey, ano na lang ang hearing na ito kung wala si Senator Risa? Wala rin. Wala nang kaitsura yan. Magiging SMMI na yan kung wala si Senator Risa Ontiveros. But anyway, nandyan si Senator Laila de Lima, nandyan din si Father Flavi, maganda pa rin. Nandyan si Ciel Jokno, kaya maganda pa rin, di ba? May mga kakampi si Senator Risa. Pastor Jun Lagon, shout out, my friend. Sabi ni Marilo Pabiano, good morning po tayo sa mga ka-warriors. Ay naku, grabe po talaga eksena sa Senado. Na-miss po niya yung programa niya sa Gikan sa Masa para sa mga dogs niya. Yung mga, yun nga lang, missing in action ang BF niya ni Gibbs. Wala po talaga tayo tibay na maasahan sa mga senador na tameme sa pagmumura ni Mang Digong. Salamat sa Diyos at may isang matapang na tumindig na walang tigil na daldal niya. Our Madam Senator Risa Ontiveros, dumating na sana ang warrant ng ICC. Yon, kasi wala po tayong makukuha sa ating bansa ng katarungan para sa biktima ng mga EGK. God bless us po tayo sa mga ka-warriors. God bless, Marilu Pabian. Nasabi ko sa iyo tama hula ko di ba? Sa totoo lang, maski makiusap siya kay Rimulya para kasuhan siya, hindi siya kakasuhan niya. Kasi nga, bakit pa kita kakasuhan? Sikat ka na nga. Ayaw mo nun. International yung kaso mo, hindi local. Di ba? Marilo Pabian ulit. Sobrang sakit tanggapin na kahit mismo ang dapat maghatol ng katarungan, isa din sila sa nasusuhulan. Kaya walang linaw na mapaparusahan ng mga ulo
nang gumawa ng karumaldumal na krimen. Sinabi mo pa. Pero hindi Andiyan na Cassandra Daisy Yabang ni Bato tungkol sa meaning ng neutralize. Doing something harmless or doing the opposite. Hindi nga harmless ang ginawa ninyo, Bato, kundi harmful. Dahil nagkalat ang mga bangkay ng mga Pilipino sa kalsada. Stupido, sabi niya. Kalat ni ulit talong. Siya nasabi ko na, mabuti pa na ang mga pulpul na senador natin ay magtinda na lang ng talong sa palengke ng Itsyagi. Mga walang kwenta, mga walang bayag, mga bopol. Yun nga Ano to? Kalat ni Baya ulit I-hit drugs. I hit drugs Ganon ang mga banat ni Jan, di ba? Maria Lourdes Ali Rivera. Welcome to the club, Maria Lourdes Lali Rivera. Obvious na hawak ng mga Duterte ang lahat sa Senado at Kongres. Yun lang. Welcome to the club, Maria Lourdes Rivera. Reynaldo Gonzales. Natatawa lang ako sa hearing dahil kay Panelo naigigiik kakatawa Panelo katabi Digong nung inamin may death squad daw siya. Tanggi na tanggi si Panelo, biglang umamin yung sabi ni Panelo. Panelo ka. Ted, shout out. Palagay ko nababoy uli ang pagdinig na Senado kahapon. Nandun na naman kasi ang tatlong bugok na walang kwentang senador para ipagtanggol ng amo nila. Si Jinggoy naman, si Dilima ang pinagtripan, Tolentino at Villanueva walang pagtatanong sa amo nila. Ang amo naman nila, di mo malaman kung ulyanin o siraulo. Mabuti naman si Senador Risa Ontiveros, malakas ang paglaban. Hindi nasira ang kanyang ulo sa mga kasama niyang senador na dating presidente kuno. Mas napakaayos ng hearing ng Quadcom kaysa sa Senado kung ikukumpara. Mas matitino at matatalino ang mga congressman. Woman doon, congressman at congresswoman doon sa Senado. Si Senator Hontiveros lang ang maayos. Sinabi pa, Ted. Ted ulit Hindi ako niniwala na inutusan ni Geraldo ni Kong Dan Alvarez at Kong Abante. Napatunayan ni Geraldo ang reward and drugs. Gawa-gawa lang siguro para sirain ang kredibilidad ng Quadcom sa sarili nilang investigasyon sa EJK. Alam na kung sinong nasa likod nito. Ang gulo talaga ng isa sa tatlong bugok na si Panot. Totoo yan. Pulito Rubilo, shout out Good PM, Brother Roque. Star-studded ang mga kampo ng general present sila sa hearing. Tiwala sila na isasalba sila ni Duterte. Anyone, baligtad ang sitwasyon. Lalong sa revelasyon ni Duterte, lalo silang nadiin. Inamin sila ang nagpapatupad ng death squad. Di pa pintahan ang mga mukha ni Bato. Totoo. Alren Morales, shout out Tyrox, kumusta na po sa buong pamilya ninyo? Lumitaw po ang kulay ng mga senador na kumakampi sa masamang gawain ng mga buhaya. Gawain ng mga buhaya at drug lord ng Pilipinas. Dasal na lang ang pag-asa natin. Malaya pa ang umaga, Tatay Rox. God bless po sa inyo. God bless, Alren Morales. Michelle Edwin, shout out, friend. Jeff Ramos, shout out Brother Eli Asisio, shout out. Finish. Mission accomplished, mga boss. Oo. Hanggang bukas po muli. Tignan natin, baka makasingit na isang vlog mamayang gabi. Nahirapan kasi ako sa gabi. Oo. Mga friend. Ay, nako. Yan ang niyan. Sa hinaba-haba ng baka sa ICC din ng punta nitong CDD ko na to. Oo. Malamang sa alamang yan. Tignan nyo. Pero pag nagsampa ng kinasuhan ng Department of Justice yan, naglulukuhan na ho tayo malamang. Gusto nilang awatin ang ICC pag kinasuhan yan. Kasi hindi na kailangan kasuhan Sa totoo lang, ko-cooperate lang sa ICC. Tapos na kaso. Di ba?
Magandang hapon po mga boss. God bless.